What's up mga technician? Nagbabalik yung D-Wave na technician na hindi pa nagsusubscribe guys. So subscribe na kayo. Click notification bell button. Click na clash nyo rin na mga videos. So yun guys, mag-review tayo or mag-unboxing tayo ng field piece refrigeration analog gauge set. So nakita nyo guys yung mga refrigerant na pwedeng gamitin sa kanya. Ayan guys. R134A, R404A, R407C, at R448A. So, kung ano yung mga relative na refrigerant na kasama dito, ng mga to, pwede rin po dito yun guys gamitin. At kung nakita nyo guys, ayun, certified siya ng A3 at saka A2L. Ayan. Siyempre kasama dyan yung A1. Ayan guys. So, ang model number niya ito guys, GS434F. At ito guys, kung nakita nyo, nakalagay sa refrigeration siya, di ba? So, meron din nito guys sa AC. Okay? Or yung tag dito sa mga mini split AC natin, mga ganyan. So, ang model naman nun guys ay GS422F. Okay? So, 4 ports siya guys. Sa low side, high side. Tapos ito yung refrigerant niya. Tapos dito yung vacuum port. Ayan guys, so vacuum port. Tapos, bali ang ginagamit yan guys yung dito sa likod. Etong sa unahan nito is para mai-loop nyo lang yung hose nyo dito sa mga to. Okay? So, itong sa likod nito yung low side. Yun yung high side. Tapos yung nandito yung sa refrigerant nya. Tapos itong isa is sa vacuum. Okay? So, ang ganda nito guys, kung nakita nyo, full scale show, class 1A accuracy. Diba? Tapos maganda pa rin to, meron siyang pressure marker. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano yun. So ayan siya guys. Para may idea kayo. Ayan. Okay. Ayan siya. Ayan. Ito yung guys sinasabi ko sa inyo. So meron siyang ito pala guys sa common, ayan o, HVAC refrigerant. So ito kasi sa refrigeration to. So mga rep, mostly kasi guys gamit dito sa rep to eh. Itong R134. Okay. R134A. So ito na lang yung kailangan ko. So next na magkakaroon tayo ng video about dito sa analog gauge set is ito na yung version naman niya. Gusto kong version guys yung 4 port version. So kasi meron siyang para sa refrigerant tsaka sa vacuum pump niya. Ayan dito sa saksak. So wait lang. So ito yung serial number niya. At may papakita ko sa inyo guys. So mamaya na lang pala mga sir kasi kaya tayo gumawa ng video about dito. So ito muna yung papakita natin sa inyo. Kasi papakita sa inyo yung digital version nito. So ayan siya. At meron siya rito manual syempre. Ganda nito. Grabe, laki. Ang bigat. So, ito nga pala guys is aluminum block ang tawag dito. Ito, aluminum talaga to guys. Ayan siya, oh. Ganda niya. Ito yung sinasabi ko sa inyong pressure marker. So, nakita nyo guys, kunyari, nagtest kayo ng ng pressure.
Yan, tinest nyo, naglagay kayo ng nitrogen gas. So, tinest nyo 150. So, itong needle, so, doon sa 150. So, makikita nyo guys kagad kung mababawasan agad siya. Kasi, kahit na lumayo kayo ng, or ano pala, maghantay kayo ng 30 minutes, punta kayo somewhere, diba? Kain muna kayo, mga ganon. So, makita nyo kung nasaan talaga siya nakalagay. So, meron yan sa low side tsaka sa high side. So, low side, sa high side ito. So, high side niya, grabe, 800 PSI. Tapos yung low side niya, syempre, 500 PSI. So, ayan guys. Ang ganda. Ayan siya. Ganda, grabe. Grabe, tsaka ang bigat niya. Bigat niya guys. May mga oil no. Ang ano pa, smooth. Wow, ang ganda, grabe. Sobrang na-amazed. Sobrang nakaka-amaze guys. So magba-vacuum kayo ganito. Turo ko sa inyo guys. Sa mga baguhan dyan syempre, ang gagawin nyo, so ito lalagay nyo sa tag dito. Ilalagay nyo to doon sa may suction line. So ano ba yung suction line mga sir? Yun yung pinakamalaking tubo sa mini split AC. Okay? Sa split, ano nyo, aircon guys. So yung pinakamalaking tubo, yun lang naman yung may ano yung may ano sa atin dyan sa Pinas Yun lang yung merong service port. Okay? O service valve. So ito ilalagay nyo doon, lalagay nyo ng hose syempre. Nakos yun doon. Tapos sa vacuum nyo, vacuum pump, dito nyo siya ilalagay. Yun ang kagandahan kasi rito guys. So bubuksan nyo yan. Pag magbabacuum kayo, bukas to. Ito sarado, sarado rin tong high side. Tapos ito bukas to. Pag magbabacuum kayo. Dalawa yan nakabukas. Full open nyo siya. Yan, full open siya. Tapos ito, itong gauge na to, or yung, ano pala, yung ano natin, needle pointer, bababayan dapat hanggang 30, dito, sa may 30 inch mercury niya. Ayan. Pero, dahil sa akin guys, meron akong, tag dito, MG44 na vacuum gauge. So, yung digital, ito yan guys. So, ito yun. Ayan. So, ito yung nalagay nyo. May natin gagamitin ko syempre. Pagka mag-vacuum ako ng aircon. So, yung aircon ko, pagka nire-process ko siya, ito yung gagamitin ko. Kasi mas magandang gamitin yung ito mismo guys na vacuum gauge. Ayan. So, ang tinetest nito is microns. Di tulad nito guys, itong tinetest niya yung pressure ng inch mercury. Ayan, 30 inch mercury yung tinetest nito. So, bumaba lang siya ng 29 inch mercury. Malaking ano na yun guys, malaking ano na yun, tag dito. Yung hindi ko masabi kasi hindi mo talaga ako totally HVAC guys hindi pa. Pero syempre dito sa US madali lang mag-aral ng HVAC. Kasi kompleto sila rito. So yun nga, sa ganito kasi sa analog is syempre pagkabaguhan ka is analog ka muna. Lalo na kapag wala ka pang budget. So kaya may ganito ako kasi guys iuwi ko ng Pilipinas to. So yun nga, magba-vacuum kayo. Ang kagandahan dito kasi guys, pag nag-vacuum kayo, etong refrigerant, mas maganda to nakalagay na yung hose niya rito. Tapos nakalagay na sa tank ng refrigerant. Kung anong gagamitin yung refrigerant. So,
Pagka ganon, buksan nyo na to. Bali 3 nakabukas habang nagba-vacuum kayo. So para yung hose galing doon sa may tangke, higupin nyo na yung iba-vacuum nyo na yung hangin or yung moisture. So pag na-vacuum nyo na yung dito, vacuum nyo na yung sa system, edi mangyayari lang doon is pagkatapos mag-vacuum, ito na lang yung isasarado. Tapos syempre papatayin yung vacuum pagkatapos sarado na ito. So sarado muna ito bago patayin yung vacuum syempre. Tapos so na-vacuum na siya guys. Ito sasarado nyo rin to. Bakit? Kasi bubuksan nyo yung tangke ng refrigerant nyo. So pagbukas nyo yung tangke ng refrigerant nyo, tsaka nyo lang ito bubuksan ng konting-konti lang. Siguro mga ganyan konti lang. And then makikita nyo yung pressure dito from 30 tataas yan. Depende na lang kung ano yung depende lang kung ano yung system nyo na lagyan ng refrigerant. Okay? So ganun yung guys. Kaya gusto ko to kasi nga flexible siyang gamitin. Okay? Mabigat lang talaga. Sobrang bigat. I mean, mabigat. Pagka nakabili kayo nito, guys, grabe. Solid. Solid na solid. Ayan. So, bakit ako sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na ito yung digital. So, ito guys yung digital. So, nakita nyo guys yung aluminum block nya. Halos magkapares lang dito. Nakita nyo. So, pinagkaiba lang is ang nakalagay dito, puro mga sensor. Yan. 3 sensor yung nakalagay dito, alam ko. So, yan. Open nyo lang. Digital na siya, guys. Tapos, ang ganda dito, all-in-one na to. Ito kasi, kaya ganito to, guys. Kaya, may dalawang version to, 4 na version. Yung dalawa kasi, pang 3 lang yung ano nito, yung bukasan. Ay hindi, 3 lang yung hindi bukasan. 3 lang yung port, 2 bukasan. So suction line at saka liquid line. Ayan. So kaya gusto ko dito talaga is 4 yung port. So sa analog, sa 4 na port, 2 yung version niya. Yung sa HVAC, tapos sa refrigeration. Ito, kasi digital na to, so pagka mano kayo ng refrigerant, tag dito select, is nagbabago yung ano niya guys. Yung tag dito, yung parameter. Yan o. Diba? Pero isang block lang yung gamit niya. Diba? Ito, dahil yung ano nito, gauge nito guys, yung pinaka-analog gauge kasi nito is magkakaiba ng pressure. Kaya dalawa yung tag dito, dalawa yung version nito sa 4-port. Okay? Kasi hindi mo naman pwedeng baguhin na yung naka-fix na ano rito ng mga marka na niya So, hindi mo na pwedeng pag-uwi niya na yan. Yan na yan. Kaya pang dyan lang yan. So, yung pang HVAC is iba rin yung mga marka niya. So, papakita ko sa inyo yun one day kapag nakuha ko na yung pang HVAC version nito. Okay? So, for now, so, yan. So, kaya mas maganda meron kang digital. Lalo na kapag ang digital mo guys ganito. So, meron siyang hose na ball bulb. Yan o. So, dito ka na papatay mo na lang dito yan guys. Dito ka magpapatay. Ang kagandahan dito guys is kung masira man yung ball bulb nito, pwede mapalitan versus dito sa pinaka niya, bulb niya rito sa may aluminum block, 'di ba? So, tsaka maganda rin dito guys is
dito ka na magpapatay ng, or dito ka na maglalagay ng refrigerant mo ng dahan-dahan. Pwede mong buksan, pwede mong isara. Konti-konti lang lagay, kahit nakaganyan, no? Oh, pag binuksan mo, unti-unti lang, di ba? So, yun yung kagandahan nito. Ang wala lang ako dito, guys, is wala pa ako yung dito para sa dito sa vacuum. Ayan. Pero syempre, guys, meron na tayong valve core removal tool. Ayan. Dalawa. Diba? Dalawang version. Dito ko na rin papakita to sa inyo, guys. So, ito naman, ang laki na nito. Compare sa ibang compare sa ibang valve core removal. Malaki to, guys, oh. Diba? Bigat pa. Solid, guys, ganyan. Solid. So, ito naman, nagtatanggal to ng valve core, syempre. So, papasok nito sa my system. Tapos, tatanggalin siya unti-unti. Hihilahin nyo rito. Makikita nyo doon sa may site niya. Sa view site niya, yan o. Glass site pala. So, makita nyo pagka hinatak nyo yun o. Yun, makikita nyo kung nakuha nyo na. Tapos, pag nakuha nyo na, sarado lang yung bulb. Panito pala. Yan, sarado lang. Tapos, tanggalin nyo dito siya, guys. Tapos makukuha nyo na yung ano rito, yung valve core. At least nakasarado, diba? So ngayon, dahil nakasarado to, ang ilalagay nyo rito, guys, sarado ko nyo natin to, sarado lang din to. Ilalagay nyo rito, syempre, yung vacuum gauge, kasi kung magbabacuum kayo, so, ganyan ang setup yan, guys. Yan. Oh. Yan. Ganyan. Basta ito nasa system to, ha. Isipin nyo nasa system to. Itong tinanggalan natin dito. So, yung tinanggalan natin dito, guys, ay kasi wala pa tayo rito. So, sabihin natin yung host nito, kakabit natin dito. So, sabihin natin ito yun. So, ito ngayon yung lalagay natin dito. Okay. So, ganyan siya. Tapos, magbabacuum na kayo. So, ito, mag-automatic siya. Pag na-detect nyo yung vacuum or nagbabacuum kayo, automatic, papasok siya sa vacuum mode. Ayan. So, nakita nyo na. Bubuksan nyo to, syempre, pag nag-vacuum kayo. Tapos, pagkatapos nyo mag-vacuum, syempre, kailangan ito nakabukas. Pag nag-vacuum na kayo, bubuksan nyo lahat ng bulb dyan. Yan. So, open na rin yan. Tapos, naka-micron yan. Micron per minute yan, no? So, ganyan lang yan, guys. So, lahat nakabukas. So, ito, detect niya yung vacuum. Tapos, dito kayo ba-vacuum. Yan, kasi kagandahan talaga nito, direct vacuum siya, wala siyang pigil. Dire-diretso yung butas niya kasi nito, guys, eh. Yun, dire-diretso yung butas niya, nakita niya. Di tulad pagka may valve core kasi sa loob pa, naka-strict yung ano niya, yung pagba-vacuum niya. Eh, malakas yung vacuum na gamit ko rito, yung VP X7 ng Philbis. Yan. Hindi ko naman papakita sa inyo kasi masyadong malaki. So, ayan. At least alam niya lang, guys, kung anong ko ngayon. Trip ko ngayon. So, ayan. Nasa ano naman ngayon tayo. Nasa HVAC naman tayo. At kaya refrigeration naman tayo ngayon nag-aaral.
So, yan. Dalawa yung valve core removal natin. So, balik lang to rito. Tsaka, pagka gumamit kayo nito mga sir, gawin nyo. Hindi nyo pa pwedeng gawin yung ano rito. Yung ganito. So, nakaganito pa to, di ba? Ayan, nakaganyan pa yan, no? Di ba? Tapos, ito, sasarado nyo. Masasira yung mismong ball bulb niya dyan. Pag ginawa nyo, kasi may ipit niya yung bakal nito. Okay, kaya careful guys. Okay? Magnetic nga pala to guys. Wala tayong paano. Ayun o, magnetic. Lakas ng pagkakamagnet niya. Grabe. So, ayan. At sa mga susunod na video natin, tungkol pa rin syempre sa field piece. Ayan, please. Kompleto na tayo ng, almost kompleto na tayo ng gamit. Ang kulang ko na lang is yung recovery machine. Ayan. So, recovery machine ay MR44 or MR45, hindi, or MR45 guys. MR45 ng field piece, yun, kailangan natin yun. So, pakita ko rin yung soon sa inyo. Malapit na. Syempre, soon nga eh. So, yun lang guys. At kung may katanungan kayo about dito sa field piece, ayan, kung may katanungan kayo dyan sa field piece natin, huwag kayo mahiya guys. Sasagutin ko kayo kung ano yung gusto nyong malaman dito sa mga to. So, tsaka tignan nyo lang kung magkano ang presyo ngayon nito kasi ang bili ko ngayon nito is ito 1.2 syempre. Tapos ito 400 kaya ito nabili. Yan, so tsaka kung tatanungin nyo lang ako guys kung saan ko siya nabili, sa local store lang dito. Dito ko lang yung binibili kasi pag sa online mahirap na, maraming peke. Lalo na yung ano nito, yung host nitong field piece, maraming peke. Ito. So, para yung malalaman kung peke yung host, so itong original na host ng field piece, ganito yung tsura. Para may idea kayo guys, ganito yung tsura ng original. Ang fake nito walang hindi siya ganito guys. Hindi pati. Ayan, pati yan. Yung sa fake, ito wala to. Ano lang siya, ito lang. Ito lang yung nagalaw. Basta wala to, itong lugar na to. Isipin nyo walang lugar to, ito. So, ganyan lang siya kaikli. Okay? So, sa field piece, ganyan po siya. Okay? So, isa, dalawa, tatlong crimp. Tatlong crimp siya. Ayan. Field piece, ganito yung itsura ng kanilang hose. Ito guys, may nakasulat na field piece. Ayan. Okay. So, yun lang guys. At kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo guys. Bye. Peace.